Graduate ng high school. Nagtrabaho ka sa isang electronics factory. Nag-part-time ka rin bilang delivery rider. Ngayon ba, janitress ka? Ang totoo po niyan. Mahal na mahal ka ni Mama. Simula ngayon, hindi nahahayaan ni Mama na magtrabaho ka pa. Gawin mo kung ano man ang gusto mo. May pera si Mama. Ang lola mo nag-iwan sa akin ng maraming mana. Siksi, anak, katawan. Ang ordinaryong acupuncture at gamot ay hindi natatalab. Kailangan siyang gamitan ng golden needle sa mga ugat at sasabayan ng 1,000 taong gulang na bezor. Bilang gamot, hindi ba yan ang pamana ng pamilya ng 1,000 taong angka ng mga kin? Ang mga lalaking may gusto sa kin, mas marami at mas magagaling pa sa kanya. Saka, sa ngayon, wala pa namang nakakakuha ng atensyon ko. Naman, ang anak kong babae ang pinakamagaling. Yang mga mayayamang Lumana ang mga damit ni na Mama at Papa. Noong ibinigay sa akin ni Mama, ang alkansya, kakaiba rin ang ekspresyon. Sa mukha nilang lahat, o hindi Shen Qiao, dahil lang sa isang taong ilang taon mo palang nakilala. Sobrang pighati naman ang iyak mo. Pero ikaw, hinayaan mo lang siyang sagasaan ang sarili mong nanay at tatay, at 3 kuya mo. Talaga nga, wala kang kaluluwa. Ikaw, di dapat siya ang sinaktan mo. Bakit ako ang sinasaktan mo? Kahit pa sabihing isa siyang walang kwenta, tanga, at may sira sa ulo. Pero sa mata ng ibang tao, kapatid ko pa rin siya. Pagdating sa aming dalawa, kung paano ko mansaktan ang kapatid ko, desisyon ko iyon. Pero ikaw na ibang tao lang. Hindi kita palalampasin. Ikaw, at ang pinakamahalaga sa lahat, ikaw ang pinakamahalagang tao para sa kanya. Kapag ikaw ang nasaktan, Ma, tulungan niyo ako. Anak niyo rin naman ako. Utusan niyo si Linksy na pakawalan ako. Tumahimik ka. Ngayon mo lang naisip yan. Anak ka ni Inay. Pero kanina lang, nagawa mo talagang saktan si Inay. Siksi, ikaw, Inay, ang klaseng babae na yan. Hindi po karapat-dapat sa awa ninyo. Siya ang dahilan ng pagkalugi ng pamilyang Shen. At tingnan mo ang ginawa niya sa kuya mo. Matagal na akong sumuko sa kanya. Siksi, ayaw lang ni Mama na madungisan ang mga kamay mo ng dugo ng sarili mong kapatid. Linksy, hindi mo ako pwedeng patayin. Ako ang tagapagmana ng pamilyang Shen. Sa mga susunod na araw, gaganapin na ang Ma, mas mabuti na po ba ang pakiramdam ninyo? Hindi lang basta mabuti. Pakiramdam nga ni Papa ngayon. Puno siya ng lakas. Siksi, anak, itong ginamit mo, anong klaseng milagrosong gamot ba yan? Doktor na si Papa sa kalahati ng buhay niya. Pero ngayon lang ako nakakita ng ganito ka-epektibong gamot. Nga, ang demensya ni Mama, gumaling ng tuluyan. Hanggang ngayon, hindi na umuulit. Nga, bunso, sino ka ba talaga? Ako. Paano ko ba ipapaliwanag sa inyo? Sabihin na lang natin ganito, kahit ang mga Diyos at immortal sa kalangitan, at maging ang mga hari ng kadiliman sa ilalim ng lupa, ay kailangang magbigay galang sa akin. Hawak ko ang Shenglan. Hawak ko rin ang kayamanan. Ako na po ang sasama kay Papa. Ang mga utang nila sa atin, ipapabayad ko sa kanila kasama ang tubo. At 100 beses pa ang ibabalik nila. Miss Ling, makakaasa po kayo. Ang pamilyang Qin ay laging handang maglingkod sa kanya sa amin. Wala akong balak na agawin siya. Ang ibig ko, Linksy, binugbog mo ang anak ko hanggang sa mag-agaw buhay. Kaya pagpuputol-putulin kita at ihahagi sa kumukulong mantika. CJ, tingnan natin kung may ibubuga ka. Isang hamak na bata, pero ang yabang. Kung ganoon, subukan natin. Tingnan natin kung kaya kitang. Ang likod na to. Bakit parang pamilyar? Ha? Hades? Ha? Hades? Ang puganting may bilang na 7, 3, 4. Mula nang umalis ako para umuwi, para makita ang mga magulang ko. Nakatakas na siya sa kulungan. Master Wang, kayo po, ano nang itinawag niyo sa kanya kanina? Sabi ni Shen Qiao, ang babaeng ito, ay isang hamak na tagalinis lang. Kahit na hindi ko pa nakikita,
ang totoong mukha ni Hades. Pero ang isang tulad niya, imposibleng maging ganito ang itsura. Siguradong, magkahawig lang sila ng likod. Siguradong ganon nga. Wala yon. Namalikmata lang ako. Humanda ka. Tatapusin ko na ang babaeng ito ngayon din. Anong ginagawa mo? Ngayon, walang sinumang pwedeng manakit. Sa anak ko. Dad, ayos lang. Dito sa mundo, wala pang sinuman ang nakasakit sa akin. Isang paslit na babae. Ang lakas pa ng loob mong magsalita. Ipapatikim ko sa'yo. Ang dahan-dahang. Pagpapahirap hanggang sa kamatayan. Tama. Master Wang. Gusto ko ring ipatong sa ulo niya. Ang isang toilet plunger. At paluhurin sa harap ko. Pagkatapos, yuyuko siya. At kukunan ko siya ng video. Para masira ang reputasyon niya. Walang problema. Narinig kong magaling ka raw. Kaya ngayon gagamitin ko ang 80% ng lakas ko. Para sa isang atake lang sa'yo. Sige, subukan mo, katapusan mo na. Shen Qiao. Noon, ang pamilya Zhao ang Teka, anong nangyari kanina? Nasaan na yung master? Paanong nawala siya? Parang tumilapon siya palabas. Siling, ganito pala kalakas si Lingxi. Diyos ko po, isang sampal lang sa isang master ng Swanman. Ay pinatalsik na siya. Sobrang nakakatakot. Nakakapangilabot naman to. Sino ba talaga siya? Shen Qiao, may iba ka pa bang inaasahan? Ilabas mo. Gusto kong makita. Hanggat nandito ako ngayon. Sino pa kaya ang hahayaan kang maging pinuno ng pamilyang Shen? Dad, tulungan mo ako, bilis. Gumawa ka ng paraan. Kahit na magaling kang lumaban, ano naman ngayon? Ang Shen Pharmaceuticals ninyo. Matagal ng bangkarote. At baon pa sa utang. Ikaw. Ngayon, sa oras na kumilos ako, makukuha ko ang lahat ng utang niyo sa akin. Ang tatay mo ay magiging isang kinamumuhian na taka sa utang. Pwede ko siyang ipakulong kahit anong oras. Tama. Sweetie, kung ayaw mong makulong ang tatay mo, lumuhod ka sa harapan ko ngayon din. Humingi ka ng tawad. Nagmamakaawa sa akin para maging pinuno ng pamilyang Shen. Talaga. Kayo, ganyan din ba ang iniisip niyo? Bakit hindi ka pa rin tumitigil? Akala mo ba si Lolo at ang mga tito natin ay magiging kasing tanga ni na mama at papa? Lolo, hindi ba't mayroon tayong shareholders meeting na yon? Bumoto na tayo agad. Huwag na nating sayangin ang oras. Hindi na ako makapaghintay. Napamunuan kayong lahat. Tungo sa tagumpay. Tama. Ngayon din. Simulan na ang botohan. Alam nating lahat na sa ating pamilyang Shen, ang laging may hawak ng kapangyarihan ay ang panganay. Ngayon, mayroon siyang 2 anak na babae. Ang panganay si Lingxi. Pagkapanganak pa lang, ay ninakaw. Hindi nakapag-aral ng maayos. At ngayon, nagtatrabaho bilang tagalinis. Ang pangalawang anak, si Shen Qiao, mula pagkapanganak, ay nasa ilalim ng ating pangangalaga habang lumalaki. Ngayon, nakapag-asawa siya sa isang mayamang pamilya. Ang pamilyang Zhao. Ngayon ang shareholders meeting. Kaya naman, bibigyan natin ang 2 ito ng isang patas na pagkakataon. Paalala ko lang sa inyo, iisa lang ang pagkakataon ninyong pumili. Kapag nagkamali kayo, wala nang pangalawang pagkakataon. Isa ka lang hamak na tagalinis. Ano namang magagawa mo sa amin? Ang mga gustong, si Lingxi, ang maging bahagi ng pamilya Shen, at piliin siya bilang tagapagmana. Itaas ang kamay. Pabor ako kay Lingxi. Ang mga gustong, piliin si Shen Qiao bilang tagapagmana. Itaas ang kamay. Mayroon ako, at iisa lang ang pipiliin ko. At yon ay si Shen Qiao. Ako, kay Shen Qiao ako. Kay Shen Qiao rin ako. Kay Shen Qiao rin ako. Ikaw ang pinipili namin. Kay Shen Qiao rin ako. Salamat sa inyong lahat. Pangungunahan ko ang pamilya Shen. Tungo sa isang maningning na kinabukasan. Talo ka na. Nag-alala pa naman ako na kung ako ang napili ninyo, mawawalan ako ng pagkakataon. Napagbayarin kayo sa mga kasalanan ninyo. Mabuti na rin to. Hindi na ako mahihirapan pa.
Hindi ba't ako dapat ang maniningil ng utang? Linksy, isa ka lang hamak na tagalinis. Nasa bingit ka na ng kamatayan. Pero ang lakas pa ng loob mong magsalita. Nga, hindi ba't sabi mo kanina, iisa lang ang pagkakataon. At kapag nagkamali ng pili, hindi na pwedeng ulitin. Ikaw, akala mo kung sino kang importante. Na parang kaming lahat, ay matatakot sa'yo. Ano bang pinagmamalaki mo? Nasaan? Papunta pa lang ba? Pwe. Linksy, dahil sinaktan mo ang anak ko. Pagpuputol-putulin kita. Sisiguraduhin kong ang nanay at tatay mo ay mapupunta sa impyerno kasama mo. Pagsisisihan nilang ipinanganak ka pa. Ngayon, lumuhod ka sa harap ko. Sinong naglakas loob na paluhurin si Miss Ling? Titiyakin kong ang pamilya Zhao mo ay magiging abo at abo. Maglalaho. Ikaw na namang pogi ka. Nanggugulo ka na naman. Sino ka ba sa akala mo? Para pagbantaan ang pamilya Zhao. Isang langgam na tulad mo. Hindi ako makilala. Normal lang yan. Anong pinagsasasabi mo? Palagi kang nakadikit dito kay Linksy. Na isang janitor. Anong klaseng bigatin ka naman? Ang pinakamataas mo nang mararating ay pagiging hepe ng mga security guard. Zhao Qiansheng. Huwag mong sabihin kasing ignorante ka rin niya. Hay hindi. Siyempre, hindi po. Ang tagapagmana ng pamilya King. Kilalang kilala po kayo. Ang litrato niyo po. Sa ulado naming lahat sa bawat pamilya. Para maiwasang magkasala sa inyo nang hindi sinasadya. Siya pala talaga ang tagapagmana ng pamilya King. Bakit? Ganon siya kalakas. Paano siyang magkakagusto? Kay Linksy sa isang janitor. Ang lalaking nagkakagusto sa kanya ay mas makapangyarihan pa sa asawa ko. Hindi ako papayag. Hindi ako makapapayag. Kung ganon, dapat malinaw sa'yo na kaming pamilya King ay kayang-kayang burahin ang buong angkan ninyong Zhao. Alam ko. Dahil alam mo naman pala, bilisan mo nang lumuhod sa harap ni Miss Ling at aminin ang kasalanan mo. Dahil kung hindi, ano ha? Kin mo ba'y? Huwag mong isipin na wala akong kahit anong paghahanda bago ako kumilos. Palagi kong pinag-iisipan ang bawat galaw ko. Kapatid na Kilian, ang taong hinihintay mo mula sa pamilya King. Narito na siya. Oras mo na para kumilos. Ikaw na ang bahala. Ang Poison Doctor. Anong ginagawa mo rito? Ako, si Kilian Feng, sa ilalim ng pangalan kong Poison Doctor, ay matagal nang kinatatakutan sa buong mundo. Tanging ang pamilya niyo lang ang naglakas loob na gamitin ang titulo ng Underworld King para yurakan ako. Pinilit niyo pa akong lumuhod ng paulit-ulit na parang alipin. Isa iyong matinding kahihiyan. Ngayong araw, dudurugin ng pamilya ko ang pamilya mo. At ako, ang papatay sa'yo. Poison Doctor, huwag mong sabihin. Ngayon mo pa lang. Model, hindi ka na ba takot kay Pluto? Takot kanino, pwe? Matagal nang nawawala si Pluto. Kung hindi, sa tingin mo, may makakatakas sa impyerno. Mula ngayon, sa mundong to, wala nang sinuman ang makakatalo sa akin. Gusto mo kong pabagsakin. Gusto mong pabagsakin ang buong pamilya kong King. Sa tingin nyo kaya nyo, wala kayong kakayahan. Kung ganon, subukan natin. Tatawag ako ngayon din para pabagsakin ang pamilya mong King. Si Kin Mobay ay nasa ilalim ng proteksyon ko. Kaya binabalaan kita. Yang tawag na iyan, mas mabuting wag mo nang ituloy. At sino ka namang hinayupak ka para balaan ako? Ang apat na hari ng yaman naririto na. Ang apat na hari ng yaman, hindi ba't sila ang kumokontrol sa kayamanan ng buong mundo? Anong ginagawa nila rito? Mga hari ng yaman, ano po ang sadya ninyo sa pagparito sa aming pamilya Shen? Narito kami para maghintay ng inyong utos. Maghintay ng utos. Kayo na ang mga hari ng yaman. Sino pa ba dito ang makakapag-utos sa inyo? Ang palakas sa ilalim ng balon ay walang alam sa lawak ng karagatan.
Kaming apat na hari ng yaman. Ay nagbibigay pugay kay Binibining Ling. Tumayo na kayo. Ngayon, pwede na ba kitang balaan? Pwedeng-pwede po. Ang apat na hari ng yaman ay sumusunod sa inyo. Wag na po ninyo akong balaan. Kahit paluhurin niyo pa ako. Paano nangyari to? Hindi. Impossible to. Isa lang namang janitor si Linksy. Ang apat na hari ng kayamanan. Bakit naman sila makikinig sa kanya? Ano bang karapatan niya? Janitor si Miss Ling. Pero ang totoong pagkatao ni Miss Ling, malamang kahit sa panaginip mo, hindi mo akalain. Sino siya? Sino ba talaga siya? Ako ang bangungot mo, na hindi mo maabot. Ang liwanag. Halika. Sino pa? Ang mga taga-suporta ni Shen Qiao. Nasang-ayong gawin siyang pinuno ng angkan ng Shen. Magpakita kayo. Shen Qiao. Wala nang silbi ang mga taga-suporta mo. Mukhang ang pagiging pinuno ng angkan ng Shen ay hindi na para sa iyo. Hindi. Lolo. Pangalawang tiyo, pangatlong tiyo. Di ba't nangako kayo? Nasusuportahan niyo ako para maging pinuno ng angkan ng Shen. Magsalita naman kayo. Dad, magsalita ka naman. Tulungan mo ako. Dad. Tumahimik ka na nga. Gusto mo bang mapahamak? Hindi mo ba nakikita ang apat na hari ng pananalapi na nakatayo sa likod niya? Sila ang mga taong kailangan nating pamilyang Zhao. Natingalain. Bakit? Bakit naging ganito? Linksy, ikaw na lang ang mamuno sa aming pamilya. Naniniwala ako na si Linksy. Siguradong magaling ang batang ito. Si Linksy, ang magdadala sa angkan ng Shen sa higit pang kadakilaan. Tama. Pinaalalahanan ko na kayo kanina. Isang beses lang dadaan ang pagkakataon. Pero hindi kayo naniwala. Pinili niyo siya. Kami. Alinsunod sa mga aral ng pamilyang Shen. Sino mang magtaksil sa ating mga ninuno ay ititiwalag sa pamilya. Bilang mga miyembro ng pamilyang Shen, bigo kayo, at lalo na bilang mga doktor, mas lalo kayong bigo. Simula sa araw na ito, lahat kayo, alinsunod sa mga aral ng pamilyang Shen, ay habang buhay nang ititiwalag sa pamilya. At para naman sa pamilyang Zhao, dapat na rin silang dumanas ng walang katapusang parusa. Masusunod po. At ikaw naman. Dad, tulungan niyo po ako. Lumayas ka. Shen Qiao, ano pang silbi ng pagdating mo rito para magmakaawa? Kung huli na ang lahat, anak niyo po ako. Talaga po bang matitiis niyo? Nahayaan akong mawalan ng lahat. Simula sa araw na ito, ituturing ko na, hindi kita naging anak. Sixy, hayaan mo na siya. Mag-isa lang naman siya, wala na siyang magagawang gulo. Hayaan na lang natin siyang bahala sa sarili niyang buhay. Tara na po, Dad. Dad. Kumusta, Sixy? Okay ka lang ba? Hay nako, mahal. Huwag ka nang mag-alala. Hindi lang okay ang Sixy natin. Kundi, napakagaling pa niya. Paanong naging magaling? Bilis, sabihin mo sa akin. Teka, painumin mo muna ako ng tubig. Grabe ang umaga ko. Bilis. Sige na. Sabihin mo na. Huwag mo na kaming bitinin. Sandali naman, hayaan niyo muna akong huminga. Hay nako, ang arte mo. Sixy, ayaw niyang magsalita. Ikaw na ang magsabi. Ako na. Mahal, makinig ka sa akin. Ang kwento, nagsimula kaninang umaga. Ako at Sixy, pumunta kami sa mansyon ng pamilya Shen. Ang pagpunta naming iyon ay parang pagpasok sa lungga ng mga leon. Sobrang delikado. Una sa lahat, yung grupo nila sa pangunguna ng lolo nila. Yung buong angkan ng Shen. Lahat sila ay sumusuporta doon kay Shen Qiao. At itong si Shen Qiao naman, para lang pabagsakin ang Sixy natin. Kinuha pa niya si Old Zhao, yung napakagwapong lalaki na iyon. At itong gwapong to, para kalabanin ang Sixy natin. Humanap pa ng isang demonyo. Ang sabi-sabi, itong taong to, ay isang master ng dark arts na bagong takas. Mula sa kulungan ng mga demonyo. Nakita ko ang halimaw, gusot-gusot ang buhok. Nanlilisik ang mga mata at handa ng manakmal. Papatayin na niya sana ang Sixy natin. At sa bingit na iyon ng kamatayan. Anong nangyari? Linksy, pagod ka na siguro. Palitan mo yung sapatos mo. Ang lalaking ito, maalaga at detalyado pala.
Dali na, ituloy mo na ang kwento. Sa pinakakritikal na sandali, biglang may narinig na malakas na boses sa labas. Hindi naman tumanggi si Miss Ling. Noong pinalitan ko ang sapatos niya, kung magpapatuloy lang ako sa pagsisikap, ibig sabihin ba may pagkakataon na ako na manatili sa tabi niya? Dali, ituloy mo ang kwento, ituloy mo. Sa pinakakritikal na sandaling iyon, bigla kaming nakarinig ng malakas na sigaw sa labas. Narito na ang apat na hari ng yaman. Ang apat na hari ng yaman. Di ba sila yung mga pinakamalalaking kumpanya? Ang pamilya Shen natin. Kahit noong kasagsagan ng kapangyarihan natin, ni hindi man lang nila tayo pinansin. Bakit? Sila biglang susulpot. Sa meeting ng pamilya Shen. Nandito kaya sila para suportahan ang pamilya Zhao. Noong una, yun din ang inisip ko. Akala ko nga, siguradong delikado na tayo. Pero nakita ko ang apat na hari ng yaman. Tingnan mo nga tong si Mubay. Kung makatingin saksiksi natin, parang luluha na ang mga mata. Tapos ang isasagot niya, pagtanaw lang daw ng utang na loob. Hay nako, yung batang yan. Hindi talaga marunong makiramdam. Wala man lang siyang namana. Sa atin noon, yung diskarte sa maagang pag-ibig at pagtatanan. Mas mabuti nang hindi niya natutunan. Hindi mo ba alam? Kanina, itong si Qin Mubay, dinala ang lahat ng yaman niya para saksiksi natin, para ipakita ang katapatan niya. Pero kung tingnan naman siya niksiksi, parang wala lang. Napakalamig, wala pa noong unang beses kong makita. Ang anino ninyo, Miss Ling. Nahulaan ko na po. Wala po ako. Ibang hangarin. Gusto ko lang po sana, Miss Ling, na bago kayo bumalik sa Demon Purgatory, payagan niyo akong manatili sa tabi ninyo, para alagaan kayo. Ang mga taong nananatili sa tabi ko, ay kailangang may busilak na katapatan, at walang kapantay na lakas. Mr. Qin, kaya mo ba? Alam ko, ang mga tao sa paligid ni Miss Ling, ay parehong marangal at mayaman. Maraming mga kilalang pamilya, ang nag-uunahan, para sa pagkakataong ito. Pero tiwala rin ako sa aking sarili. Lahat ng pag-aari ko, ay para kay Miss Ling. Ako, si Qin Mubay sa buong buhay ko. Hindi magtataksil. Hindi pa ako kailanman nakasama ng pamilya. At hindi ko alam kung paano maging isang mabuting anak at kapatid. Si Qin Mubay ay isang taong metikuloso. Paminsan-minsan ay nakakapagbigay siya ng mga plano. Miss Ling, papayag ka ba? CJ. Kung gayon, simula ngayon, ako, si Qin Mubay, ay tauhan na ni Miss Ling.